Ito pala ang dahilan kung bakit nawala ang ibang mga clones sa Eat Bulaga kahit si Mang Doming. Showtime bakit pinagsosorry? Live ng Eat Bulaga nagkagulo sa nangyari. Original na Facebook page ng Eat Bulaga na gamit na sa live. Marami naman nga ang mga nagtaka nang nakaschedule ang live ng Eat Bulaga ngayong Sabado May 23 ng 12 PM, kahit na alam naman nga ng lahat na 11:25 AM ang start ng Eat Bulaga kapag Sabado. Na syempre ay kahit sa TV5 Philippines ay 12 PM pa rin ang start nito. At nasa TikTok naman napanood ng 11:25 AM ang Eat Bulaga, o ang opening jamming ng mga Dabark ads sa Eat Bulaga stage. Kaya naman, ay talaga namang maraming mga nagtaka sa nangyaring ito, dahil kahit sa Facebook ay mukhang wala din silang live. Kaya naman 11:46 AM, ay makikita na nga ang post na ito ng Eat Bulaga, na mababasa ngang Dabark ads we are live on TikTok. At eksaktong 12:12 PM naman nga nang nagkaroon na ng live ang Eat Bulaga sa YouTube. At ganun na rin nga ng YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5 Philippines. At ngayong Sabado din nga, ay nagamit na rin ng Eat Bulaga ang original nilang Facebook page para sa kanilang Facebook Live. Pero, mukhang na-late naman ang Facebook Live sa isa pa nilang Facebook page na TVJ Facebook page, dahil 12:26 PM ay wala pa itong live. Pero, nang muli natin itong tignan ng mga 12:40 PM, ay may Facebook Live na rin sila. Ganun na rin sa TV5 Philippines Facebook page. Samantala, talaga namang marami ang mga nagtatanong kamakailan, kung bakit matagal din nawala sa EB stage ang ilang mga clones ng Eat Bulaga, lalo na nga si Dominador Abiola Jr., o mas kilala nga sa Eat Bulaga bilang Mang Doming o Daddy Doming. Na mga mababasa nga nitong mga nakaraang araw sa YouTube livestream ng Eat Bulaga. Na kahit nga sa ating channel ay may ilan na rin ngang nagtanong patungkol dito. Pero, bakit nga ba medyo nawala sila sa Eat Bulaga nitong mga nakaraang mga araw? Ito nga ay dahil mukhang nabisi nga sila sa paghahanda para sa kanilang concert performance, na nangyari na nga noong Biyernes lang May 22, 2026. Na kung saan ay kasama nga dito sina Lucky Robles, June Ryle, Dominador Abiola, at ganun na rin sina Jo Zara at Stephen. At mayroon din naman para sa linggo May 24, 2026, na kung saan ay kasama din naman ang iba pang mga clones dito, gaya ni Franz Joseph, Nas, Baron Carl, Stephen, at ganun na rin si June Ryle. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Matatandaang, una na rin naman nating napag-usapan ang dahilan, kung bakit wala naman ang nag-iisang henyo Master Boss Joey De Leon sa Eat Bulaga. At ito nga, ay dahil nakabakasyon ito. Sa katunayan, ay nito nga lang May 14, 2026, ay nasa Singapore ito kasama ang kanyang pamilya.
Hindi nga lang yan, dahil pinagsosorry naman nga ng entrepreneur na si Grace Locsin si Vice at ang buong staff ng Showtime. Ito nga, ay matapos ang nag-viral naman na ginawa ni Vice na paggaya sa eksenang nangyari noon sa loob ng Senado at sa magkapatid na senador. At kung nakatanggap naman nga ng pagbabanta si Bossing Vic Soto nang nagbiro ito sa Itbulaga patungkol sa nangyari at ginawa ni Senator Bato, na una na nga nating napag-usapan. Ay iba naman nga ang naging reaksyon kay Vice, dahil isang panawagan naman ng public apology at pinagsosorry naman nga ang Showtime sa ginawa naman din itong biro sa kanilang show. Na makikita din naman sa isang post mula Pilipinas Today Bismin. At ganun na rin naman sa Lion Here TV. Na mababasa nga dito na, "It's Showtime, oh an apology," says entrepreneur Grace Locsin. Grace Locsin, umani ng batikos matapos sitihin si Vice Ganda, at staff ng show. Mainit na pinag-usapan online ang post ng entrepreneur na si Grace Locsin matapos niyang tawagin si Vice Ganda at ang staff ng isang noontime show kaugnay sa naging biro tungkol sa viral Senate incident. Sa kanyang mahabang Facebook post, iginiit ni Grace na hindi raw biro ang trauma at takot na naranasan ng mga taong nasa Senado noong araw na yun. Binanggit pa niya ang personal na karanasan ng kanyang asawa na may PTSD, upang ipaliwanag kung gaano kaseryoso ang epekto ng traumatic experiences. Gayunman, hindi lahat ay sumang-ayon sa kanyang pahayag. Maraming netizens ang bumatikos kay Grace at nagsabing tila overreacted umano ang kanyang naging reaksyon, habang may ilan namang nagtanggol sa kanyang panawagan para sa sensitivity at respeto sa mental health at trauma. Patuloy namang hati ang opinyon ng netizens tungkol sa issue, lalo na't usap-usapan pa rin online ang naging biruan at mga reaksyon kaugnay sa viral Senate drama. Na kung saan, ay halos iisa nga lang ang naging reaksyon dito ng mga netizens, kundi mga natawa. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?